Gamit ang tinatawag na scouter ay pinagmamasdan ni Haring Cold ang planetang Vegeta, habang papalapit ang kanyang mga tauhan doon. Napansin ng mga Saiyan ang pagpasok ng mga sasakyan sa kapaligiran kaya lumabas si Ginny mula sa loob. Nauna nang bumaba ang mga tauhan ni Cold na wala man lang ingat at pag-iwas sa mga estruktura habang lumilipad patungo sa kastilyo ng hari, kaya nagdulot yun ng pagkasira sa ilang gusali, bagay na ikinainis ni Beats. Agad na ipinaalam kay Haring Vegeta ang tungkol sa pagdating ni Haring Cold, ngunit ang totoo ay kita na iyon ng hari at mukhang hindi ito nasisiyahan sa di inaasahang pagbisita ng mga iyon, habang si Paragus naman ay nanginginig sa takot. Pagkababa ng mga tauhan sa spaceport ay kasunod ng mga ito ang mothership, kaya bumaba na rin si Haring Cold kasama ang kanyang anak na si Frieza. Sinalubong ang mga ito ni na Haring Vegeta at ng kanyang mga tauhan. Makikipagkamay pa sana si Haring Vegeta, ngunit binaliwala ito ni Cold. Nang maipakilala si Frieza ay agad na nagbigay galang dito sina Haring Vegeta at ang mga Saiyan kahit labag naman talaga sa kalooban nila. Pagkatapos ay ini-anunsyo ni Haring Cold ang kanyang pagreretiro at ang paghalili ni Frieza sa kanyang trono. Sinabi ni Cold na walang magbabago dahil magsisilbi pa rin ang mga Saiyan kay Frieza tulad ng pagsisilbi ng mga ito sa kanya, at ang tanging magbabago lang ay mas malupit ang anak niya kesa sa kanya. Matapos magsalita si Cold ay tinanggal ni Frieza ang kamay ng kanyang ama mula sa kanyang balikat at tumawa ng may pangmamaliit at saka ipinakilala ang sarili. Ipinakita niya rin ang kanyang paunang regalo para sa kanyang mga bagong nasasakupan, ang mga aparatong tinatawag na scouters na mas may sensin kesa sa dati nang ginagamit ng mga Saiyan. Ipinakita ni Frieza ang kakayahan ng mga bagong scouter at kung gaano kalayo ang kaya niyong matukoy. Napansin niya ang mga snipers na nakatutok sa kanya mula sa mga pader ng kastilyo, kaya agad niyang inatake ang mga iyon bago pa man malaman ng sino man kung ano ang nangyayari. Bago umalis ay iniwan ni Frieza ang 500 scouters, ngunit dinurog ni Haring Vegeta ang hawak niya dahil sa pagkadismaya. Pagkatapos yun ay pinuntahan ni Haring Vegeta ang kanyang anak na nasa nursing capsule. Ipinagmamalaki niya ang potensyal ni Prinsipe Vegeta at sinabing iyon ang maghahari sa buong sansinukob at hindi ang halimaw na iyon. Ngunit nagalit ang hari nang mapansin ang isang hindi kilalang bata sa espesyal na kapsula, sapagkat ang nursery na iyon umano ay para lamang sa mga pambihirang sanggol na magiging Saiyan. Doon sinabi ni Shito na si Broly ay anak ni Paragus, at ang mga nakatagong kakayahan yon ay mas mataas kesa kay Prinsipe Vegeta. Hindi yun pinaniniwalaan ni Haring Vegeta kaya kinuha nito ang isang aparato para basahin ang kapangyarihan ng sanggol. Nagsimulang umiyak si Broly at kasunod yun ang pagsabog ng aparato. Sinabi niyo na ang kapangyarihan ni Broly sa labanan ay napakataas, at hinihinala niya na maaaring si Broly ang maalamat na Super Saiyan. Hindi nagtagal ay tumakbo si Paragus papasok sa silid kung saan siya lumuhod at humihiling ng pagkakataon na makausap ang hari. Nais niyang malaman kung bakit ipapadala si Broly sa isang mundo tulad ng sa isang mababang uri na Saiyan. Sinubukang ipaliwanag ni Haring Vegeta na iyon ay isang misyon ng pagsasanay para kay Broly upang mapaunlad ang pambihirang potensyal nito. Ngunit iginiit ni Paragus na ang Vampa ay isa lamang planetoid na may malupit na kapaligiran at walang nakatirang nilalang. Inamin ni Haring Vegeta na natatakot siya sa kapangyarihan ni Broly na maaaring magdulot ng panganib sa Planet Vegeta, at marahil pati sa buong sansinukob. Dapat pa umanong magpasalamat si Paragus dahil ipinadala iyon sa ibang mundo. Ikinagalit yun ni Paragus at sinabing naiinggit lang ang hari sa kapangyarihan ni Broly na mas mataas kesa sa prinsipe. Nagalit ang hari kaya sinabi nito na wala nang magagawa pa si Paragus dahil nakalipad na ang pod ng sanggol. Dahil doon ay tumakbo palabas si Paragus upang magtungo sa spaceport. Naghanap ito ng sasakyang pangkalawakan upang tanggayan at mailigtas ang kanyang anak. Hindi nagaksaya ng oras si Paragus at lumipad patungong Planet Vampa kasama si Beats. Habang lumilipad ang sasakyan sa kalawakan, ipinaliwanag niya kay Beats ang kanyang kalagayan at ang kanyang misyon. Plano ni Paragus na iligtas ang anak mula sa Planet Vampa at pagkatapos ay manirahan sa isang mas maayos na planeta. Dagdag pa ni Paragus na sasanayin niya ang kamanghamanghang kapangyarihan ni Broly at balang araw ay maghihiganti laban sa hari. Makalipas ang ilang araw, natanaw na nina Paragus at Beats ang Planet Vampa na halos kasing liit lang ng isang asteroid. Idiniretso ni Paragus ang sasakyan kung saan umano dapat bumagsak si Broly 2 araw na ang nakalipas. Dahil doon ay nag-crash landing sila pero nakaligtas naman sila ng walang malubhang pinsala. Nagsuot si Paragus ng isang uri ng maskara at agad na sinimulan ang paghahanap kay Broly gamit ang lumang scout scopes. Hindi nagtagal ay nakarinig sila ng papalapit na ingay at doon nila nakita ang isang grupo ng Vampa Beetles. Inatake ng isa sa mga ito si Paragus pero mabuti na lang at nakatakas sila at nakapagtago. Kinabukasan sa pagsikat ng araw ay muling sinimulan ng dalawa ang kanilang paghahanap kay Broly. Sa kanilang paghahanap ay nakarating sila sa isang bunganga ng planeta na tila puno ng malambot na damo.
Hindi nagtagal ay napaligiran sila ng mga higanteng insekto na sumisipsip sa ilalim ng malambot na damo. Biglang nagkaroon ng lindol sa kinatatayuan ng dalawa kaya lumipad ang mga ito pataas at doon na lumitaw ang napakalaking ahas na may mukha ng isang mabangis na aso. Hindi sila ang inatake ng halimaw kundi ang mga Vampa Beetles na naroon. Nagbago ang usapan nila nang matano ni Beats ang pod ni Brawly sa malayo. Sira na ang pod at wala rin doon ang sanggol. Nilibat nila ang kapaligiran at gumamit din si Paragus ng scope at hindi nagtagal sa wakas na tagpuan na nila si Brawly sa loob ng isang kuweba na tila pugad ng mga Vampa Beetles. Pumangon at lumabas ang bata mula sa isang animoy kuko. Labis na natuwa si Paragus dahil sa muling pagkikita nilang mag-ama. Bumalik na sila sa kanilang sasakyan upang makaalis na sa planeta, ngunit nasira pala ang pangunahing floater ng sasakyan dahil sa pagkabagsak nito. Wala silang inaasahan na makakatulong sa kanila sa ganong klase ng planeta kaya problemado si Beats tungkol sa kanilang pagkain. Dahil doon ay binaril ni Paragus si Beats gamit ang ray gun upang mapanatili ng ilan pang araw ang mga pagkain. 5 taon matapos ang mga pangyayari pauwi na si Bardock sa Planet Vegeta mula sa isang laban. Ginising siya ni Lick mula sa pagkakatulog upang ipaalam na malapit na sila sa planeta. Napaisip si Lick kung ano ang dahilan ng biglaang pagpapatawag ni Frieza sa kanila. May mga hinala si Bardock tungkol sa utos na iyon kaya sinabi nito na kung nais lang yun na magpadala ng mahalagang mensahe ay pwede naman sanang iradyo na lang sa kanila. O kung may bago mang kagamitan na ipamimigay ay hindi sana mamadaliin ang pagbalik nila doon. Naisip din ni Bardock na noon ay tinatrato ni Cold at Frieza ang mga Saiyan bilang kapaki-pakinabang na kasangkapan, ngunit ngayon ay nagtataka siya kung hindi na ba sila kailangan ni Frieza. Bumaba muna sila sa isang nayon kung saan nabanggit ni Taro na nagtatanong si Frieza tungkol sa alamat ng Super Saiyan na lalong nagpaigting ng hinala ni Bardock. Sa sasakyan ni Frieza, sinasabi ni Kik Ono na ang mga alamat tungkol sa Super Saiyan God ay pawang mga alamat lamang. Gayunpaman, nais pa ring makasigurado ni Frieza kung totoo iyon. Pagdating ni Bardock sa kanilang bahay ay nadatnan niya si Ginny na nagtatrabaho sa tindahan ng karne. Nagtanong ito tungkol kay Raditz kaya sinabi ni Ginny na nasa isang misyon iyon kasama si Prinsipe Vegeta. Sunod na itinanong ni Bardock kung nasa kapsula pa rin si Kakarot. Ayon kay Ginny ay malapit na iyong ilabas. Pumasok sila sa silid kung saan naroon ang kapsula ni Kakarot kaya napansin ni Bardock na maliit pa rin ito. Biglang naging seryoso ang hitsura ni Bardock at sinabing kapag dumilim na ay nanakawan niya ang isang space pod para ipadala si Kakarot sa ibang planeta. Tumutol si Ginny ngunit ipinaliwanag ni Bardock ang kanyang mga hinala kay Frieza. Dahil mababa ang potensyal ni Kakarot, tiyak na ipapadala rin umano ito sa ibang mundo, kaya mas mabuting sila na ang magpadala bago pa man gumawa ng aksyon si Frieza. Pagsapit ng gabi, ninakaw ni Bardock ang isang pod habang sinusundan ito ni Ginny. Iminungkahi ni Ginny na subukan nilang tumakas ng sabay-sabay, ngunit sinabi ni Bardock na madedetect sila ng mga scouter kung gagawin nila iyon. Tanging si Kakarot lang ang maaari nilang iligtas. Ipinrogram na ni Bardock ang destinasyon ng pod papunta sa isang planetang tinatawag na Earth. Alam niya na ang mga naninirahan doon ay mahihina kaya hindi yun magiging banta kay Kakarot. Kung sakali man umano na nagkamali siya tungkol kay Frieza ay maaari nilang sundan si Kakarot sa Earth at ibalik ito sa kanilang tahanan. Pinalipad na nila ang pod, at habang umiiyak ay tinawag ni Ginny ang kanilang anak at sinabing huwag silang kalimutan. Samantala, nagbabala naman si Kik Ono kay Frieza na ang pagwasak umano sa mga Saiyan ay maaring makapagpabawas ng halos kalahati sa kanilang puwersa. Ngunit hindi yun alintana ni Frieza sapagkat alam niyang ang mga Saiyan ang kauna-unahang magtataksil sa kanya oras na magkaroon ng pagkakataon. Doon na napagpasyahan ni Frieza na panahon na para simulan ang kanyang plano, ang ilunsad ang isang atake upang wasakin ang planeta. Napansin ng mga Saiyan na biglang nagliwanag ng kulay pula ang kalangitan. Sinubukang pigilan ni Bardock ang pag-ataking iyon ni Frieza ngunit wala itong nagawa. Nasunog ang armor ni Bardock at ito ay namatay kasama ng pagkawasak ng buong planeta bagay na ikinatuwa ni Frieza. Samantala, habang nasa isang misyon sina Vegeta kasama sina Raditz, Nappa, at dalawa pang Saiyan ay nabalitaan nila ang tungkol sa pagkasira ng Planet Vegeta. Sinabi ni Raditz na maswerte silang nakaligtas habang nagmuni-muni si Vegeta na hindi na siya magiging Haring Vegeta. Sa kasalukuyan, nagsasanay sina Goku at Vegeta malapit sa bahay bakasyonan ni Bulma sa isang isla sa timog ng Metro West. Ayon kay Bulma, wala namang ibang nakatira sa isla kaya hindi kailangan mag-alala ni Goku at Vegeta tungkol sa pinsalang maaaring idulot nila. Ngunit nagalit si Beerus nang magising sa ingay kaya tumigil muna ang mga ito at sumali sa iba para kumain. Doon nabanggit ni Goku na kaya niya gustong mapalakas pa ang sarili dahil nakilala niya ang mga kamanghamanghang mandirigma mula sa iba pang mga universo sa tunggalian ng kapangyarihan. Pagkatapos ay tinanong naman ni Whis si Vegeta kung ano ang motibasyon nito.
Sinabi ni Vegeta na iyon ay dahil sa nalalapit na panganib ni Frieza. Pero para kay Goku ay wala silang dapat ipag-alala sapagkat kung hindi umano dahil kay Frieza ay wala na ang kanilang ika-7 universo. Ngunit lalo lang nainis si Vegeta dahil ayaw nitong ipagsapalaran ang posibilidad na maging mas malakas pa si Frieza at maging tunay na banta sa kanila. Habang nagtatalo ay sinabi ni Vegeta kay Goku na masyado itong mangmang para maintindihan ang realidad. Habang nagtatalo pa rin ang dalawa ay nakatanggap si Bulma ng tawag mula kay Trunks gamit ang kanyang relo. Ibinalita nito na ninakaw ang 6 na Dragon Balls na nakolekta ni Bulma sa kanyang laboratorio. Ipinakita rin nito ang kuha ng CCTV kung saan nakasuot ng damit na tulad ng sa kanyang ama ang mga magnanakaw. Naisip ni Vegeta na malamang na pinadala ni Frieza ang mga mababang uri ng tauhan para walang makahalata sa kanila. Nagtaka si Goku kung ano pa ang gustong hilingin ni Frieza gayong wala na itong mahihiling pa na lampas sa kapangyarihan ni Shenron. Ayon kay Vegeta, halata naman na ang hihilingin ni Frieza ay immortalidad o walang hanggang kamatayan. Mabuti na lang at alam ni Bulma kung nasaan ang huling Dragon Ball. Nasa Ice Continent ito kaya inuna niya ang ibang mga bola dahil sobrang lamig doon. Sigurado na rin silang papunta na rin doon ang mga tauhan ni Frieza kaya sumama sina Goku at Vegeta kay Bulma upang pigilan ang mga iyon. Habang lumilipad papunta sa kanilang destinasyon, tinanong ni Goku si Bulma kung bakit nito kinokolekta ang mga Dragon Balls. Napilitang aminin ni Bulma na gusto niyang bumata ng 5 taon kaya hindi makapaniwala si Goku na gagamitin lang niya ang hiling sa ganoong kababaw na bagay. Sinundan ito ni Whis ng tanong kung bakit 5 taon lang kaya sinabi ni Bulma na kung higit pa roon ay magiging masyadong kapansin-pansin na. Habang nasa sasakyan ni Frieza ay ibinalita ni Kik Ono na matagumpay nilang nakuha ang 6 na Dragon Balls na tinipon ng asawa ni Vegeta pati na rin ang Dragon Radar. Natuwa si Frieza pero nagpa siya itong hintayin muna na makuha ang lahat ng 7 Dragon Balls bago pumunta sa Earth dahil nararamdaman ng mga Saiyan sa Earth ang kanilang presensya kahit walang scouters. Tinanong ni Kik Ono kung sa wakas ay hihiling na ba si Frieza ng immortalidad, ngunit matapos nitong pag-isipan ang kanyang karanasan sa impyerno, isinantabi niya ang ideya dahil napagtanto niya na ang immortalidad ay hindi pala ganoon kasaya, lalo na kung ito ay nangangahulugan ng pagkakakulong at walang magawa. Dahil doon ay iminungkahi ni Kik Ono na hilingin na lang ang pagiging hindi matatalo, ngunit para kay Frieza ay masyado iyong nakakabagot. Gayunpaman tama ang hinala ni Berry Blue na nais lamang ni Frieza na maging mas matangkad, at kinumpirma ito ng reaksyon yon. Nagulat si Kik Ono, ngunit alam ni Berry Blue ang pagiging sensitibo ni Frieza tungkol sa tangkad nito, kaya binalaan niya si Kik Ono na mag-ingat. Pinanumpa ni Frieza ang mga ito na panatilihing lihim ang kanyang hiling at inamin na nais lamang niyang madagdagan pa ng 5 sentimetro. Sa kalawakan, naglalakbay sina Chele at Lemo upang maghanap ng malalakas na tao na maaari nilang isama sa puwersa ni Frieza. Naiinis na si Chele sa kanilang misyon at hindi nito maintindihan kung bakit kailangan pa nila ng dagdag na sundalo gayong sapat na ang laki ng hukbo. Pero nabalitaan ni Lemo na malaking bahagi ng kanilang hukbo ang napatay mismo ni Frieza. Sa pagkamausisa ay tinanong nito si Chele kung bakit sumali sa Frieza Force. Inamin ni Chele na nagnakaw siya ng sasakyan mula sa Galactic Patrol kaya umaasa siyang makakahanap ng proteksyon sa hukbo ni Frieza. Biglang sinabi ni Chele na balita niya ay napakaliit ni Frieza kaya binalaan siya ni Lemo na huwag niyang banggitin iyon kung gusto pa niyang mabuhay. Nanahimik na si Chele at habang lumilipad sila malapit sa Planet Vampa ay nakatanggap sila ng distress signal mula sa isang luma ng sasakyan. Sa pag-asang makakuha ng bonus lumapag sila sa planeta at siniyasat ang mga lumang wasak na sasakyan. Nakita ni Paragus ang sasakyan at agad na tumakbo mula sa isang kalapit na yungib upang salubungin iyon. Tinanong niya kung bahagi ng hukbo ni Frieza ang dalawa. Napansin ni Lemo ang buntot ni Paragus at napagtanto niyang isa itong Saiyan, ngunit tila hindi alam ni Chele kung ano iyon. Ipinakilala ni Paragus ang kanyang sarili at ipinaliwanag na matagal na siyang stranded sa planetang iyon mula nang bumagsak ang kanyang sasakyan. Sinuri ni Chele ang lakas ni Paragus gamit ang scouter at lumabas na nasa 4,200 ang battle power nito. Mas mataas kaysa sa inaasahan niya para sa isang matandang lalaki. Habang namamangha ay biglang lumapit ang isang Vampa Beetle kaya isinigaw ni Paragus ang pangalan ni Broly, na agad na bumitaw sa kinakain at mabilis na tinapos ang nilalang. Namangha si Chele sa lakas ni Broly at sinubukan niyang sukatin ang battle power nito gamit ang scouter, ngunit nagblanko iyon. Ipinakilala ni Paragus si Broly sa dalawa na hindi makapaniwala sa kanilang natagpuan. Mabilis nilang inihanda ang kanilang plano upang dalhin si Broly kay Frieza. Pagdating nila doon ay iniharap sila kay Frieza at agad naman itong nagkaroon ng interes. Hindi ito makapaniwala na may natitira pang ibang Saiyan. Napansin ni Frieza na walang buntot si Broly kaya napatanong ito kung ano ang nangyari.
Ipinaliwanag ni Paragus na tinanggal niya iyon dahil hindi kayang kontrolin ni Broly ang kanyang sarili kapag nagtatransform, at masyado umanong mapanganib. Inalam ni Frieza kung meron pang ibang problema sa kontrol si Broly, ngunit iginiit ni Paragus na bihira lang iyon mangyari. Ipinakita rin ni Paragus ang remote control na konektado sa kwintas ni Broly, isang aparato na imbensyon niya mismo. Kapag nawawala ito sa kontrol, ginagamit niya ang remote control upang kuryentehin ito hanggang sa magpasakop ito. Tinanong ni Frieza ang pangalan ni Broly, ngunit tumingin lang ito sa malayo kaya mabilis na sumagot si Paragus para sa anak. Isinigurado ni Paragus kay Frieza ang kanilang serbisyo, ngunit tumalikod na ito at sinabing isa iyong hindi inaasahang gantimpala. Dahil doon ay inutusan nito si Berry Blue na bigyan ng pabuya ang mga nakatuklas sa mag-ama. Iniabot kina Chele at Lemo ang gantimpala sa anyo ng intergalactic na pera na isang uri ng metal na labis na ipinagpasalamat ng mga ito. Pagkaalis ng dalawa ay tinanong ni Frieza kay Paragus kung alam nito ang tungkol sa pagkawasak ng Planet Vegeta. Sagot ni Paragus na narinig niya ang tungkol doon at bahagya siyang nadismaya na ninakaw ang kanyang pangarap na paghihiganti. Ngunit may magandang balita si Frieza dahil buhay pa si Prinsipe Vegeta, bagay na ikinatuwa ni Paragus. Maya-maya pa ay naligo na ang mag-ama bago sila bigyan ng bagong armor. Pagkatapos ay niyaya nina Chele at Lemo ang mag-ama na sumama sa kanilang mesa. Dahil bago na ang kasuotan ay tinanong ni Chele si Broly kung bakit hindi na lang nito tanggalin ang maduming animoy balahibo, ngunit nagalit si Broly nang hawakan yun ni Chele, bagay na umagaw ng pansin ng lahat ng taong naroon. Humingi ng paumanhin si Chele at muling hinawakan ito ng malumanay, napagtanto niya na marahil iyon ay may mahalagang alaala para kay Broly. Ikukwento na sana ni Broly ang dahilan kung bakit mahalaga ito sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Paragus at sinabing naroon sila para kumain hindi para makipag-usap. Biglang lumapit si Daigen at sinubukang bolahin si Chele. Para tigilan si Chele ay sinubukang kunin ni Lemo ang atensyon ni Daigen, ngunit itinulak lang siya nito, bagay na ikinainis ni Broly. Hinawakan nito si Daigen sa leeg at iniangat mula sa lupa, saka pinigan ng mas mahigpit ang leeg ng lalaki kaya malinaw na nanganganib ang buhay nito. Doon na ginamit ni Paragus ang kanyang remote para mapahinto si Broly. Tumakbo sina Chele at Lemo papunta kay Broly para tiyakin kung ayos lang ito, at pagkatapos ay hinarap ni Chele si Paragus. Maingat na ipinaliwanag ni Paragus na kailangan yung gawin, ngunit habang nagsasalita ay palihim na kinuha ni Chele ang remote. Sinabi ni Paragus na hindi sila magkasundo sa opinyon at sinabing lumayo ang mga ito sa kanyang anak. Biglang dumating si Berry Blue para sabihin kay Paragus na ipinatatawag ito ni Frieza. Isasama sana ni Paragus si Broly, ngunit sinabi ni Berry Blue na si Paragus lamang ang gustong makausap ni Frieza. Pagkaalis ni Paragus ay masayang ipinakita ni Chele ang remote na ninakaw niya doon. Inihulog niya ang remote sa sahig at dinurog ito gamit ang kanyang paa. Pagkatapos ay isinama nila si Broly sa living quarters at bilang pasasalamat sa pagligtas ay pinakain at pinainom nila ito ng tubig. Doon ikinwento ni Broly ang tungkol sa suot niyang balahibo. Sinabi niya na iyon ay mula sa tenga ng kanyang kauna-unahan at nag-iisang kaibigan na si Ba. Si Ba ay isa sa mga Vampa Beasts na nakatira sa mga bunganga ng Planet Vampa. Inilarawan ni Broly sa dalawa ang itsura ni Ba at kung paano nagsimula ang pagkakaibigan nila. Noong bata pa siya ay naging bahagi ng kanyang pagsasanay ang pag-iwas sa mga atake ni Ba. Gayunpaman, hindi natuwa si Paragus sa pangyayaring iyon dahil nakakasagabal umano si Ba sa pagsasanay ni Broly, kaya binaril nito si Ba sa ulo na siyang pumutol sa tenga niyon. Dahil doon ay hindi na muling nagtitiwala si Ba kay Broly, kaya nagdesisyon si Broly na isuot ang tenga ni Ba upang maramdaman na palagi pa rin silang magkasama. Hindi makapaniwala ang dalawa sa dalisay na kwentong iyon ni Broly, kaya napatanong ang mga ito kung gusto ba talaga ni Broly ang pakikipaglaban, o ginagamit lang siya ni Paragus para sa paghihiganti. Para kay Chele ay dapat bitawan na ni Broly si Paragus, ngunit ayaw magsalita ni Broly laban sa kanyang ama. Sa sasakyan, sinabi ni Frieza kay Paragus na si Vegeta ay nakatira sa Earth kasama ang isa pang Saiyan. Iniisip ni Frieza na dapat ipakita ni Paragus si Broly sa mga iyon, at masaya namang pumayag si Paragus. Ngunit sinabi ni Frieza na habang malaya ang mga itong maghiganti kay Vegeta, nais niya na personal na tapusin si Goku para sa kanyang sariling paghihiganti, na matagal na niyang pinapangarap. Nagulat si Paragus sa matinding pagnanasa ni Frieza pero yumuko na lang siya at sumang-ayon sa kagustuhan nito. Biglang dumating si Kik Ono papasok at masayang ibinalita kay Frieza na natagpuan na ang huling Dragon Ball. Natuwa si Frieza kaya ang sasakyan ay agad na naglayag patungong Earth sa pinakamabilis na pag-andar nito. Hindi nagtagal sa wakas ay narating na nina Bulma at ng grupo ang Arctic. Bago sila lumapag ay napansin ni Bulma ang mga tauhan ni Frieza. Mula sa di kalayuan ay tinatanaw sila ng mga iyon, at nang nakilala ng mga ito sina Goku at Vegeta bilang mga Saiyan ay mabilis silang sumakay sa kanilang sasakyan para tumakas.
Ngunit sa kasamaang palad ay nakita sila ni Goku kaya pinabagsak ni Vegeta ang sasakyan nila at saka nilapitan upang kuhanin ang mga Dragon Ball. Biglang dumating si Frieza kasama sina Broly at Paragus. Namukan agad ni Paragus si Vegeta dahil kahawig na kahawig yun ng kanyang ama. Agad na kinuha ni Frieza ang mga Dragon Ball pero isinigaw ni Bulma na ibalik ang mga iyon sa kanya. Maya-maya pa ay umatake na si Broly kay Vegeta at yun na ang umpisa ng laban nila. Napansin ni Paragus na magaling din si Vegeta sa pakikipaglaban kaya sinabi ni Frieza na yun ay dahil sa mga pinagdaanang laban ng mga iyon. Biglang napatalsik ni Broly si Vegeta, ngunit laking gulat ng mag-ama ng magbagong anyo si Vegeta bilang Super Saiyan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang laban ng dalawa hanggang sa tuluyan ng mapatalsik ni Vegeta si Broly. Napaluhod na lang si Paragus dahil hindi nito akalain na ganon nakalakas si Vegeta ngayon. Dismayado si Frieza kay Broly kaya naglakad na ito pabalik sa sasakyan, nang biglang kumilos muli si Broly upang muling lumaban. Mariin itong pinigilan ni Paragus pero dahil hindi nakikinig ay kukuhanin na sana nito ang remote sa kanyang tagiliran. Laking gulat ni Paragus dahil wala na ang remote kaya muli ay napasigaw na lang ito sa kanyang anak. Sinubukan ding pigilan ni Goku si Vegeta pero huli na ang lahat sapagkat inatake na muli nito si Broly na siyang naging dahilan ng paglubog niyon sa kailaliman ng lawa. Ngunit laking gulat nila sapagkat habang nasa ilalim ng tubig ay biglang lumakas ang puwersa na sanhi ng matinding puot nito. Dahil doon ay napagtanto ni Vegeta na maaaring tumagal ang laban na iyon, kaya tinanong niya si Goku kung may dala itong Senzu Beans pero wala umano itong dinala. Nagpakawala si Broly ng isang pag-atake na halos tumama kay Goku. Sumabog iyon sa kalangitan na siyang nagdulot ng berdeng liwanag sa paligid. Pagkatapos ay mabilis na umatake si Vegeta at nagpakawala ng isang suntok direkta sa mukha ni Broly pero tinanggap iyon ni Broly nang walang bakas ng pinsala. Sinalubong naman ni Broly si Vegeta ng isang malakas na suntok na siyang nagpatalsik dito pa itaas. Dahil doon ay muling nabuhayan si Frieza sapagkat ayon kay Paragus ay tila nagawa na ni Broly na kontrolin ang kapangyarihan ng Great Ape sa anyong tao. Ngunit may isang masamang epekto at iyon ay wala nang makakapigil o makakakontrol kay Broly ngayon. Maya-maya pa ay si Vegeta naman ang napatalsik ni Broly kaya't hindi na makapaghintay si Goku at tinanggal na nito ang kanyang coat at sinabi kay Broly na siya naman ngayon. Nagalit si Broly sa pakikialam ni Goku pero nagsimula ng mag-init ito habang nagpa-power up naman si Broly. Hindi nagtagal ay nagpalitan sila ng suntok at talagang hindi nagpapatinag si Broly. Dahil medyo nahihirapang sumabay simula pa lang ng laban ay nagpa siya si Goku na mag-transform sa Super Saiyan. Nagpatuloy ang laban nila at hindi sumusuko si Goku hanggang sa aatake pa lang si Broly ng malakas na suntok kaya bago iyon ay nag-transform si Goku sa Super Saiyan God. Sa wakas ay mukhang kayanan ni Goku na sumabay sa lakas ni Broly. Gumawa si Goku ng galaw gamit ang kanyang mga kamay para pansamantalang maparalisa si Broly at saka sinabing namumuhay sila ng mapayapa sa Earth. Nagalit muli si Broly at tinangkang suntukin si Goku pero hindi niya magawa. Inamin ni Goku na marami na silang laban na pinagdaanan sa paglipas ng mga taon. Muling nagalit si Broly pero sinabi ni Goku na alam niyang hindi ito masamang tao. Tila natauhan si Broly sa sinabi ni Goku at dagdag pa nito na hindi dapat hayaan ni Broly na kontrolin siya ng mga masasamang tao. Ngunit nagalit muli si Broly at sa wakas ay nabali ang pagkakahawak ni Goku sa kanya at saka siya humugot ng isang malakas na suntok na bahagya lang nasalo ni Goku. Gayunpaman, nagawang maihampas ni Goku sa lupa si Broly na siyang nagdulot ng paglindol sa lugar. Bago pa tuluyang bumagsak ang sasakyan ni na Frieza sa kinatatayuan nito ay ipinadala na nito kina Kikono ang mga Dragon Ball paalis. Dahil doon ay sinabi ni Frieza kay Paragus na ngayon ay maaari na silang manood sa palabas ni Broly nang walang alalahanin. Patuloy ang paghugot ni Broly ng mas malalim na lakas habang tila lumalaki ito bawat minuto at kahit nakakapagbitaw ng mga atake si Goku ay wala iyong epekto. Mula sa itaas ay nag-aalala na si Chele sa kapangyarihan ni Broly, habang pakiramdam naman ni Lemo ay wala na si Broly sa kanyang sarili, at isinisiyo ni Chele kay Paragus. Patuloy na nagngangalit si Broly bagay na ikinatakot ni Paragus dahil baka iyon umano ang pumatay sa kanyang anak. Mas lumaki na si Broly kumpara kay Goku, at siya na ang may kontrol sa laban. Kahit subukan pa ni Goku na gumamit ng Energy Sphere ay wala na rin iyong magawa dito, at pagkatapos ay ipinaghampasan siya nito ng paulit-ulit at saka hinawakan sa ulo at inihila sa pader ng yelo hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Dahil doon ay inisip ni Frieza na mukhang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makalaban si Goku. Pero mula sa malayo ay biglang ipinakita ang nagmumuni-muni na si Piccolo. Pagbukas ng mata nito ay tinawag nito si Goku gamit ang telepatya. Alam nitong may malakas na kalaban si Goku bukod kay Frieza at magiging sagabal lang siya kung susubukan niyang tumulong.
Kahit nahihirapang bumangon ay sinabi ni Goku na ayos lang pero kung lumala ang sitwasyon ay maaari niyang gamitin si Piccolo para mag-teleport palayo sa labanan. Inubad na ni Goku ang kanyang damit at nagsimulang mag-transform sa Super Saiyan Blue. Nagpatuloy ang laban at medyo patas na ang laban ngayon pero hirap pa rin si Goku. Sinuntok siya ni Broly pababa sa lupa kung saan nag-aapoy ang ilalim ng nyebe. Hindi siya tinigilan ni Broly hanggang sa makabalik sila sa ibabaw ng lupa. Doon ay nag-ipon si Broly ng isang napakalaking cyclonic attack at inilunsad ito kay Goku. Pinago lang ng pag-ataking iyon ang itsura ng paligid nila pero hindi nasaktan si Goku. Dahil doon ay nawalan ng pag-asa si Paragus at inisip na baka tama nga si Haring Vegeta. Ngayon ay si Broly na ang nahihirapan at si Goku na ang lumalamang sa laban. Sinabi ni Paragus kay Frieza na iyon na ang katapusan nang biglang maalala ni Frieza kung paano ang pagpatay niya kay Krillin na siyang naging dahilan para mag-transform si Goku sa Super Saiyan sa unang pagkakataon. Natawa ito at pagkatapos ay pinatay si Paragus at saka tinawag si Broly na may peking takot at pagkabahala. Sa wakas ay nakuha niya ang atensyon ni Broly at ang eksaktong reaksyon na gusto ni Frieza. Labis na galit ang naramdaman ni Broly at doon ay nag-transform na ito sa Super Saiyan sa unang pagkakataon. Nagsimulang magpalabas ng sunod-sunod na mga pasabog si Broly na siyang nagwasak sa natitirang bahagi ng tanawin sa paligid. Sinubukang lumaban ni Goku pero hindi man lang siya nakagawa ng kahit anong epekto sa gitna ng atake na iyon at nawala na ang kanyang asul na damit. Dahil sa papalapit na atake ni Broly ay lumipad pataas si Goku upang maiwasan iyon. Habang nakatingin ay napagtanto ni Vegeta na hindi kayang talunin ni Goku si Broly nang mag-isa kaya lumipad siya pataas upang tulungan ito. Nag-transform si Vegeta sa Super Saiyan Blue at sabay nilang inatake si Broly pero hindi pa rin iyon sapat. Pagkatapos ay lumipad sina Goku at Vegeta palapit kay Frieza at nang sinundan sila ni Broly ay kinalaban nito si Frieza. Ginamit ni Goku ang pagkakataon para lumipad silang dalawa ni Vegeta palayo at saka nag-teleport papunta kay Piccolo tulad ng kanyang plano. Sabay silang bumagsak ng malakas sa kinaroroonan ni Piccolo at bumalik sa kanilang normal na anyo. Nagtanong si Goku kay Piccolo ng Senzu Beans pero sa kasamaang palad ay wala itong ganon kaya tinanong ni Goku si Vegeta kung alam ang teknik na tinatawag na fusion. Iyon ang teknik kung saan magsasanib sila sa pamamagitan ng pagsayaw na parang ewan. Galit na tumanggi si Vegeta na gawin ang ganoong klaseng bagay pero iginiit ni Goku na tatagal lang naman yun ng 30 minuto. Dahil wala rin silang potara sa ngayon ay wala silang ibang pagpipilian kundi gamitin ang fusion dance. Ipinakita ni Goku ang tamang teknik sa pag-pose at sinabi na wala silang pagpipilian sapagkat mawawasak ang mundo kung hindi nila mapipigilan si Broly. Binanggit din ni Goku ang kaligtasan ni Bulma kaya sa huli ay napilitan na rin si Vegeta. Samantala, patuloy na binubugbog ni Broly si Frieza kaya nagdesisyon ito na gamitin na ang Golden Frieza sa kanyang pag-atake. Kasabay niyon ay ipinakita ni Goku at Piccolo ang fusion dance kay Vegeta. Pagkatapos ay sinubukan na nila ito, ngunit hindi eksaktong nagdikit ang kanilang mga daliri kaya lumitaw ang chubby na fusion. Patuloy ang pagbugbog ni Broly kay Golden Frieza habang sinubukan muli ng dalawa ang sayaw. Sa pagkakataong ito ay nagkamali ulit sila dahil payat na anyo naman ang lumitaw sa pagsasanib nila. Ipinaliwanag ni Piccolo na wala sa eksaktong sukat ang kanilang tayo. Naghintay muli ng 30 minuto ang dalawa at sa wakas ay nakuha na nila ito ng tama. Dahil tumatakbo ang oras ay pinagmadali na ni Piccolo ang fused Saiyan na pinangalan ng Vegeta. Sa lugar ng labanan ay nagulat si Frieza sa paglitaw ni Vegeta. Ipinaliwanag ni Vegeta na siya ang fusion ni Goku at Vegeta at mas malakas siya kaysa sa dalawa kapag pinagsama. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Vegeta at nag-teleport agad sa bagong lokasyon ni Broly. Tamad na iniiwasan ni Whis ang mga pag-atake ni Broly hanggang sa lumitaw si Vegeta sa kanyang harapan. Agad na nag-umpisa ang laban nila hanggang sa napagpasyahan ni Vegeta na kailangan niyang mag-transform sa Super Saiyan upang tuluyang mapantayan si Broly. Pinaulanan niya si Broly ng Kamehameha at nilabanan naman iyon ni Broly ng sarili nitong atake. Biglang nabasag ang mismong realidad na parang salamin na sumabog at naglaban sila sa isang kakaibang makulay na tanawin. Nag-power up muli si Broly at sa pagkakataong ito ay umabot ito sa anyo ng kanyang legendary Super Saiyan. Nakapagbitaw ito ng ilang suntok kay Vegeta, ngunit muling nakuha ni Vegeta ang kalamangan sa pamamagitan ng pag-transform sa Super Saiyan Blue at pinaulanan si Broly ng mga malalakas na atake. Sumalpok sila sa isang dimensyon hanggang sa naglaban sila ng napakalakas na siyang nagpabalik sa kanila sa totoong mundo. Sa sasakyan ni Frieza, nakikita ni Chele at Lemo kung paano matatapos ang laban. Alam nila na ayaw maging ganon ni Broly, ngunit pinalaki ito ng kanyang ama upang maging isang panlaban mula sa isang puro at mabait na Saiyan. Kailangan nilang gumawa ng paraan kaya tumakbo ang dalawa palabas habang dala ni Lemo ang lahat ng 7 Dragon Balls.
Nagpatuloy ang laban ng dalawa at mapapansin na malapit na ang katapusan ni Broly dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Vegeta, hanggang sa biglang lumitaw si Shenron na nagsabing tutupadin niya ang isang kahilingan. Bago pa tuluyang matapos ni Vegeta si Broly gamit ang Kamehameha ay hiniling ni Chele na ibalik na lang si Broly sa planetang pinanggalingan yun noong bago pa nila yun nakilala. Nagulat si Broly dahil nasa Planet Vampa na ulit siya habang nagpaalam naman na si Shenron matapos matupad ang kahilingan ni Chele. Umalis na rin sina Chele at Lemo sa lugar, at nang makita ni Frieza ang sasakyan nila ay aatakihin pa sana sila nito pero agad yung pinigilan ni Vegeta. Hindi na itinuloy ni Frieza ang planong pag-atake bagkus sinabing babalik siya at saka umalis. Sa bahay bakasyon na ni Bulma ay batid ni Beerus na tapos na ang digmaan kaya natulog na ito. Pagkalipas ng 3 araw ay muling nagbalik sa aksyon ang puwersa ni Frieza, at ang mga sasakyan nito ay nakakalat sa kalawakan ng isa na namang planeta na malapit nang bumagsak sa ilalim ng kanilang malupit na kapangyarihan. Sa Planet Vampa ay ikinuha ni Broly nang makakain sina Chele at Lemo na kasalukuyang nakakaramdam na ng gutom. Sinubukan niyong tikman ng dalawa ngunit hindi nagustuhan ni Chele ang lasa. Gayunpaman kailangan nilang magtiis kaysa magutom. Maya-maya pa walang ano-ano ay biglang lumitaw si Goku sa harapan nila kaya nag-alala sina Lemo tungkol sa motibo sa kanila ng Saiyan. Ngunit sa halip na labanan ay ipinakita ni Goku ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba't ibang gamit na makakatulong sa kanilang mabuhay sa malupit na kondisyon ng kuweba. Laman ng bag ang isang panghabang buhay na supply ng pagkain, isang tirahan sa loob ng kapsula, at 2 senzu beans. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Goku, ngunit nagtaka sina Lemo kung paano nakarating doon si Goku gayong wala pala itong dalang sasakyan. Sinabi ni Goku na nagawa niya iyon sa pamamagitan ng pag-teleport. Bago tuluyang umalis si Goku ay nagpasalamat dito si Chele. Nangako si Goku na babalikan niya si Broly at pagkatapos ay tumalikod na siya para bumalik sa Earth nang biglang magtanong si Chele kung ano ang kanyang pangalan. Ngumiti si Goku at sinabing siya si Son Goku na kilala rin bilang Kakarot.